Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nako, ito po, nagsalita na naman po itong si Lacson. Akala mo naman talaga, big deal yung pag-uusapan no? Yun na naman, no? Yun na naman. Alin yon? Yung BGC Boy na naman, ay imbitahan. Ha? O, tanong ko lang sa'yo, Boy Tago, bakit hindi yan nabago yung content mo dyan sa investigasyon na yan? Alam mo ba ako anong era na ngayon? Kasi baka ano lang po siya, nananaginip lang po siya, gisingin natin ng konti Sir, BGC Boy naman yung iimbitahan mo at iba pa. Okay, na-call out niya si Bonoa, na-call out niya iba, palakpakan. Pero ito, yung mga nakaraan pa yan na dapat imbestigahan mo, ngayon ka lang na sumipot. Imagine, 2026, after September yata yun hindi ko pagkakamali di ba inagawang posisyon August pa lang kay Senator Marcoleta, dapat doon ka pala, namuro ka na no? Ba't ayaw mo imbitahan? Ngayon, uulitin mo investigasyon, BGC Boy ulit. Sir, hindi yan ang ira ngayon. Hindi yan ang pag-usapan yun. Alam mo ano pinag-usapan niya yun? Ano pinamatunog? Hindi na yung BGC Boy na yan, kasi yan, nakasuhan na yan, mga engineer na yan, sila Diskaya, nakakulong na. Wala ka na dapat i-recap dyan. Ang ngayon, pag puntiryahin mo ngayon, yung Cabral Files, kasi yun ang kaya nga sikat si Libiste ngayon Bakit ba si Libiste sikat ngayon? Ano meron? Ano pinag-usapan kay Libiste? Libiste lang? Yung solar? Sir, yung Cabral. Sir, yung Cabral po. Alin nyo, yung files. No? Dapat doon ka nakapokus. Tapos interparliamentary courtesy naman kay Romualdez. Itong usapan na to mga kababayan, mapapansin mo sa kanya, yung bigkas ng panalita niya, yung paragraph niya, yung sentence niya, mararamdaman mo, sir, sensya na, Senator Ito sir, patapatin kita Hindi po nawawala ang respeto ko sa'yo. Yung paghanga ko pala, respeto nawawala ng konti. Konti nawawala na. Pero yung paghanga ko sa'yo, sir, hindi nawawala yun yung mga dati-dati na napanood ko sa'yo, kung gaano ka kagaling. Kaya nga, di ba, sabi niya sa sarili niya, siya lang nagtago, hindi nahuli. Magaling talaga po si Senator Ping Lacson. Kahit talang PMP yan, matapang talaga yan. Sabi niya ng chismis sa iba, talagang, Lacson, walang yan, huwag niyo tataluin yan. Kamay na bakal yan. Sabi ng iba, matapang yan. Iba yan. Talagang humaharap yan, sumusugod yan. Kung may Trillanes, yan ang sundalo, sabi nila matapang, triplihin mo si Trillanes. Ano ibig kong sabihin, mga kababayan, pinupuri ko siya. Tama. Noon, pinupuri kita, yun ang mga napapalood kita, hinahangaan kita, yung paghanga ko sa'yo na yon, hindi nawawala hanggang ngayon. Kaya yung ini-expect ko sa'yo, na yung paghanga ko dati noon, ay gagawin mo ngayon na mas importanteng bagay, katulad ng flood control, hindi mo ginagawa, hindi mo ginagampanan. Kaya, may karapatan ako, wala akong karapatan ako sitahin ka ng sitahin. Ang sa akin, ang karapatan ko magsalita rin na mamamayan ako, taxpayer ako. Pero, take note hindi nawawala paghanga ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ang naiinis lang ako, naasar lang ako sa'yo kasi hindi mo ginagawa yung gusto namin gawin. Inuutusan ka namin kasi pasahod ka namin, tama. Hindi namin inuutusan pagkatao mo. Inuutusan namin yung trabaho mo kasi ikaw ang blue ribbon. Tama? Ikaw ang nasa komite. Pero kung private citizen ka, sino kami para utusan ka? Di ba? Gets nyo? May sarili kang kaisipan naman. Pero sa ganyang pagkakataon, taong bayan na nangangailangan ng kasagutan at alam namin isa ka sa mga paraan at gagamitin kasangkapan para malutas ang problemang ito. Ang nangyayari po, sir, pasensya na sir Oo, may ginagawa ka. May ginagawa ka naman Pero hindi sapat sa amin, kulang. Lalo-lalo na sabi mo kay School Bukol, sinusunod mo na wag nang tawagin na sabay-sabay. Kasi alam niyo bakit? Pag tinawag daw sabay-sabay, mapupuno yung venue, parang gano'n, hindi daw matatanan yung iba. Iyan ka na naman nakikinig ka na naman Nakaupo ka, mas maganda pahingan po natin Kaya handaan yung mga lusartan nyo makikita nyo talaga kung ano yung pagtatakip o wala pahingan nyo. Pero bago yan, isang subscribe muna dyan para lagi tayong nakatutok at nasusubaybayan yung mga ganito masustansyang usapan. So, tuloy na tuloy po ba yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee on Monday, January 19? Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement okay, ako, pwede? Go ahead, sir. Sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the
Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating Literal sa kanya yung magsabunutan. Pag ba kinaption ko dito sa ano ko, Lacson, nagsabunutan, I mean, maniniwala kayo nagsabunutan sila? Ibig sabihin nun, parang figure of speech yun, di ba? Parang lumalabas na, ikaw naman sir, oh, pambira ka naman, oh. na bakla Nawala yung, ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Okay, Hindi rin pustiso ang ngipin ko. tama. My teeth are all mine. Talaga lang ha, 77 na yan ha. Yung ngipin daw niya tunay. Yung pa rin daw sa kanyang tunay. Sir, magse-search ka rin ng konti sa science ha. Marunong kami mag-search ng science, sir. Di ba? Lahat perfect, walang sira. Wala kang pinarot kanal. O, pag root ka na lang, isabihin peki na eh. Di ba? Hindi na sa'yo eh. Ikaw talaga oh. Di ba? Walang pinarot kanal, wala kang pinasa dyan, wala kang pina-implant dyan. Dumating ka ng 78, buong ngipin mo lahat-lahat. Hindi ako maniniwala, sir. Ikaw talaga. Lalo sa panahon ngayon. Tingin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Wala kang peke sa bahagi ng katawan mo eh. Tanong ko lang sa'yo, yung pagkatao nyo, sir, sa ngayon. Totoo ba? Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. No, nangaasar na lang yan. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, ano? I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. Hindi naman sinabing Juding ka eh. Yung act mo lang, sir. Pag sinabi kasi nung araw pasensya sa mga matatamaan hindi naman porket Juding eh, against ako sa lahat Pag sinabing Juding kasi nung araw mga matatanda, duwag. Duwag yan, ika. Yeah. Sabihin, duwag ka na nakikipaglaban niya. Pakikipaglaban niya yung sir ng mga flood control sir eh. Hindi ka transparency sir na nakikita namin eh. Hindi mo nilalabas lahat eh. Yeah. Doon ka na pagiging Juding. Kumbaga, actions speak louder than words. Parang gano'n. Hindi namin makita sa'yo yung sinasabi mo, iba sa mga ina-action mo. Sir. Saka yung siya sa, mararamdaman nyo naman eh. Mararamdaman nyo naman kasi may pananakip na pangyayari. Kasi kung ikaw parang patas, kung patas ka, hindi ka magpapa-interview dyan. Gagawin mo na lang sa Lunes yung Blue Ribbon. Hindi para magpaano ka dyan na magpamedya ka dyan para sabihin lahat ng gagawin mo para sa Monday. Matutunugan ka na. Diba? Papatawag si Bonoan. Di nakapaghanda yun. Hindi nyo na lang gawin. But Saka ngayon lang nag-imbestiga to mga kababayan. Ngayon lang eh. Alam nyo malaking bagay kasi ang investigasyon eh. Tandaan nyo kahit isang araw lang. Turuan ko kayo Sa investigasyon po, tandaan nyo mabigat po ang pagsisiyasat. Pag isang linggo ka din nag-imbestiga, halimbawa ako, nagnakaw ako ng 200 million 200 million. Wala sa bangko ko. Kasi baka ma-freeze. Nasa bahay ko lang yung pera. 200 million. Baka nasa nasa 5 maleta yon. Dami nun. Diba? Di mo maubos yun, 200 million na yon. Ngayon, para ang gagawin mo sa 200 million na yon, pag natunugan mo mag-iimbestiga, sa kabagalan nyo, mag-imbestiga, ang gagawin ko, pambibili ko ng gold lot yun. Diba? Para pag na-raid yung bahay ko, wala na, naitakas na yung gold, nandun na sa asawa ko. Makulong man ako, pamilya ko buhay. Diba? Secure na yung pera ko. Kahit i-raid man ako, i-warrant ako. Napaghahandaan, meaning, napaghahandaan sa kabagalan nyo sa investigasyon. Pero kung ginagawa nyo, hindi puro publicity ganyan, puro pag-interview ganyan, gawin nyo na agad investigasyon, ipatawag yung dapat patawag, kasuwa. Tapos ang usapan. far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Sir, tunay ka nga lalaki, walang tutol doon, alam namin yun, sir. Walang nagsasabing Juding ka. Ako kahit 1,000% lalaki ka eh. Pero yung, sir, yung mo sa flood control ngayon, sir, na ikaw ang inasahan bilang Blue Ribbon, una-una huminto ka sa Blue Ribbon. Pangalawa, ngayon lang ka nag-imbestiga.
Pangatlo, mag-iimbestiga ka, BGC boy ka na naman. Babalik ka na naman sa sinaunang investigasyon. Walang pagbabago. Interparliamentary courtesy pa rin kay Romualdez. Ibig ko palang sabihin, kahit anong kasalanan ng isang congressman, na kahit yan ay kumitil na kumitil, pag congressman pa rin, hindi pwede patawag, bira ka naman. Pero yung kasama mo, harap-harapan, nandiyan ka, nung panahon na yon, si Erwin, at sinabi kaharap si Boying, ng Bendalo, hindi mo sinaway. Tama? Hindi mo sinaway yun. Dapat nagsalita ka no kasi senador ka ng Pilipinas, tama? Kung talagang hindi mo pwedeng baliin ang batas kasi naniniwala ka may interparliamentary courtesy si Romualdez, ibig sabihin nung ginagala mo ang batas, tama? Hindi lang si Romualdez, pati yung karapatan niya. So dapat yung may nagsabi sa'yo na Bendalo, sinaway mo yung araw na yon. So ibig sabihin, namimili ka lang sasawayin mo kapag papabo sa sitwasyon. Tanong ko lang lahat to hindi kita pinaparatangan. Tama ba? At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, Umurong ka nga sa Blue Ribbon, lalaki-lalaki ka. January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works. Ulitin ko ulit hindi ko sinatakwil si Senator Ping. Dito lang sa sitwasyon na to. Ganun kasi ako humato sa tao Hindi porket kalaban ng isang politiko, tatakwil mo na. Kasi tao yan May husay at may galing yan. Na isang araw, di ba sabi niya isang araw, kalaban mo kapitbahay mo. Isang araw kakampi mo na yan. Yan ang magkatanggol sa'yo. Alam mo yun, may ganun Hindi lahat kalaban mo Hindi lahat ng pagkakataon Ang ayoko lang sa'yo, sir, nga sa ngayon sa ginagawa mo. Di ba? Ito lang kahayagan, may natitira pa ako sa yung paghanga. Yung katapangan mo. Pero dapat gamitin mo ngayon. Nakakits niyo kinasabi ko? And highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday. At kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan Yung bunuan na yan. Ngayon mo lang tatawagin. Palakpakan. Ano ba to? Blue Ribbon ba to si Senator? Sir, dapat, una pa lang sir, nakiusap sa'yo taong bayan, ipatawag niyo si Bonoan. Bakit? Ikaw, senador, nadidiktahan ka ng Pangulo o ng administrasyon? Tanong ko lang. Di ba may sarili kayong kaisipan na kay senador, kayo magpatawag dyan ng hearing dyan at si Bonoan, doon pa lang dapat, bago pa lang mag-December, pinatawag mo na. Para ano? Hindi na para pagpintangan Para tanungin kasi siya ang sekretary, di ba? Alam ka naman, bira naman alimbawa yung convenience store, may gwardiya. Nag-resign na yung gwardiya. Pumalit yung bago. Tatanungin mo ba yung bago, imbis na yung luma? Kung gusto mo imbestigahan yung dating convenience store? Siyempre yung dating gwardiya na namamahala doon sa convenience store para alam niya ang pasikot-sikot doon. Gets mo? Kaya tataka ako si Vince ang tinatanong Si Bonoan, dapat noon pag ginawa yan, di ngayon. deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported
to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, Mm. project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Alam mo, ito, chorya ko lang to Maaari si Amy binabakbakan si Ping kasi alam na pabalik na yung Blue Ribbon, di ba? Sa tingin ko, nanlilin lang si Amy. Mautak yan si Amy, maniwala ka sa akin. Maraming alam yan, di niya pa. Di ba? Yun niya sa ANC rally, binunyag niya yung kapatid niya. Di umano na gumagamit na ibig sabihin, matagal niya nang alam yon pero doon lang niya binunyag. Ibig sabihin si Amy, maraming alam yan. Hindi yan magkakaedad ng ganyan at veterano sa pagiging senador yan at sa politiko kung wala nalalaman na mas malalim yan. Ibig sabihin, para sa akin natutunugan ko may surprise yan mga yan na pang diin talaga. Kaya nagkamali dito si Lacson kung sakali, na hinamon niya na patunayan mo na parang si Romualdez daw kung may mapakitang ebidensya, malalaman niya sa Monday. Diba? Baka may surprise yan sila Marcoleta. Kasi si Marcoleta sa si Amy, magdikit-dikit yan Hindi po pwedeng pabayaan na walang witness yan. Hindi po pwedeng kumilos yan sila Amy na ganyan lang mga asar. Hindi. Ako tingin ko kaya nangaasar yan, nanilin lang yan. Lansi lang yan, pero may surprise witness yan na talagang yayari kayo dyan. Mapapatunayan lahat ng sinasabi ni Amy. Pati si Libisi papaupuin dyan. Oo, sipin nyo Oo. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, Ayan sumali siya sa pagdinig. di ba? Kung siya, parang, ewan ko, Walang pipigil sa kanya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig, si Amy. Para talagang, parang tanggol na tanggol niya si Romualdez, Ang gaan ng salita niya, at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys. Siya nagpangalan dyan, sa BGC boy na yan Yan, naalala nyo? Tamo, yan naman, binibida na naman niya. That prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue a subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ng statement or reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? Hindi mo pwedeng, Sera, pali ka dyan. Hindi porket isang tao na hindi uma-attend, hindi na pwedeng masabi niya na pinagbabawalan siya. Tandaan mo yan, sir. Sa eskwelahan, sir, may tinatawag na kaklase. Pwede naman sabihin sa'yo,
Hindi porket yung teacher mo nagbigay ng assignment, hindi na makakarating sa'yo. Ikaw naman, kaya yung argumento mahina yan. Hindi ko ba sinasabi, totoo yung sinasabi niya, I mean, pinagbabawalan mo sila banggitin yung mga pangalan dyan na Romualdez o sino man, hindi ko sinasabing totoo yun. Pero, dyan sa sinasabi mo, sa ina-act mo, masahol pa doon sa sinasabi nila na pinagbabawalan mo na magbanggit si Romualdez. Wala ka nga sinasabi. Wala nga siya sinasabi na pagbawalan na, huwag niyo babanggitin yung Romualdez, ha? Naniniwala ako, wala ka sinasabi. Pero yung kilos mo, sir, yung kilos mo, di ba? Parang action speaks louder than word, Parang ganun, Nakikita namin, sir, unang-una, wala ka nga sinasabi si Romualdez, ha? Wala babanggitin, ha? Pero yung kinikilos mo, nakikita namin, ayaw mo halos ipaupo si Romualdez dyan. Kailan nyo nakita si Romualdez na upo dyan? At ICI, di ba, na pumunta si Romualdez, nakatago, hindi natin narinig kung ano sinabi niya. Yung video hanggang hindi nilalabas. Kailan sa Pilipinas namin narinig si Romualdez na siya ang House Speaker at siya ang pasahod ng Pilipinas hanggang ngayon, congressman siya, na pinaupo nyo dyan para marinig namin. Hindi para pagbintangan, hindi para kasuhan, hindi para paratangan, para pakinggan namin kung ano ang kasabihin niya, baka sakaling kumampi na kami sa kanya. Kailan nyo papaupoy dyan, sir? Ha? Pinagpipilitan niya, interparliamentary courtesy na yan. Sige nga, kailan nyo papaupoy dyan, sir? Maniniwala lang kami sa sinasabi mo, sir, kapag si Romualdez napaupo nyo dyan sa kahit anong kaparaanan nyo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Hindi niya ginugulo, sir. Okay lang ng gugulo kesa naman pinahinto yung Blue Ribbon investigation. Napakahalagang bagay nun. I think you better ask herself or her regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement, yung mga term na ginamit niya bilang sagot sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, hindi non-answer naman yung kanyang sagot Hindi naman niya kinonfront yung issue. Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi. Ano nililihis? Tinutumbok nga ikaw naman, Ikaw ang nililihis yata. Ikaw naman, Sa Tinutumbok nga ni Amy yung pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then dun po kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front to ay ang Diskaya? I'm trying Painggan nyo to, painggan nyo, to arrange a meeting with her. Papaliwanag ko, And kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Parang dito sinasabi niya, yung imbayad daw ni Romualdez may kay Diskaya. Para sa sumalabas, may issue rin. Walang pinagkaiba yun nung bata tayo. Di ba kung bata tayo, pag nasaktan natin yung bata, nakakalaro natin, umiyak, di ba ikaw rin nasaktan ka, aray ko. Yung bata hindi naiiyak kasi parang sinasaktan. Alam mo yun, gets nyo ako? Di ba ganun, mga ganon? Ganito rin ba yung ginagawa mo? Na kunwari, biktima rin si Romualdez. At kunwari, may kasalanan din siya kahit papaano. Tapos bandang huli, wala naman pala. Kasi yung sinasabi mo, sir, kay Romualdez, yung bahay ng kay Diskaya, sabi mo, related sa Diskaya, wala naman issue yan kahit pag ako mayaman, kay Diskaya papagawa ng bahay. Nakita ko yung bahay nila, ang ganda gumagawin ako may pera ako, bilyonaryo ako, kay Diskaya ako papagawa ng bahay. Yeah? Pero may tiwala ba ako? Tanongin niyo ako. May tiwala ako kasi hindi naman sila mismo nagawa Si Diskaya ba nagawa? May tao sila Di ba? Kung si Diskaya magsisimento mismo, hindi ako papayag. Wala ako tiwala. Pero yung tao nila, mga galing na company, siyempre doon ka, pupunta ka doon. Matibay ba yung pader na yan? Matibay ba yan? Di ba? Gets nyo? Walang issue dyan, sir, kung sino gumawa ng bahay na yan, kung si Diskaya o hindi. Ang issue dito, sir, padaluhin mo yan, paupuin mo dyan sa hearing, sa Blue Ribbon na yan, sige, may parliamentary courtesy na, sige na,
Imbitahan mo, pakiusapan mo, paupuin mo dyan. Saka lang kami maniniwala sa sinasabi mo lahat ngayon. Ano po yung source ng information na... Marami. Mhm. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka Yung hindi simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So, Sir, kung meron So, tingnan mo, 2016. Sige, go yan. Yan ang maganda. Yan ang magandang laba. Imbitahan ng, imbestigahan ng Duterte at ng BBM. Yan ang tama. Yan ang transparency. Gusto nyo, iurong nyo pa hanggang kay Pinoy eh. Di ba? Huwag yung kay Duterte lang. Di ba? Simulan nyo na, sir. Kayo nakaupo dyan eh. Eh naman oh. ang connection, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sigat na subdivision sa Makati City. at magkano po yung amount ng... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan Hindi kung pa alam, hindi pa alam yung presyo na kanteting naman oh. ano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, Aha. merong parliamentary courtesy na umiiral. Pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Hindi pwedeng pilitin. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Walang magagawa. Kung sakali pala nagnakaw yung tao na yan at may interparliamentary courtesy na sasabi mo, walang magagawa taong bayan. Pasensya kayo. Parang ganun, sir. Parang ganun, ha? Hindi ko siya sabi magnanakaw yung Romualdez yan, ha? Kung sakali palang meron siya kinalaman dyan at siya makapagbibigay at bilang House Speaker siya dati, makapagbibigay ng mga detalyado na kung talagang yung totoo, siya sabi ni Saldico na mali-mali ang pera at kay Gutesa, siya makapagdetalye at siya makapagdedepensa sa kanya sarili, hindi kayo, hindi ko sino man. Dapat siya ang makakapagdepensa sa kanya kasi siya ang may katawan. Tama, mali? Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, so according to DILG Secretary John Vic Rimulya, parang nilutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kinukonsider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. So tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yung sa United Nations? So too late ba itong action na ito? Hindi naman, nothing is too late. Kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan ito sa UNCAC, sa United Nations corruption something. 192 member countries, member ang Pilipinas, at pwede tayong dumulog doon para maiuwi rito si former congressman ko. So kapag hiningi na yung tulong ng UN at Interpol, sigurado na po yung maiuwi sa... Malamang. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Lakas ang loob niya mag-imbestiga ngayon, no? Kasi alam niya yung mga taong iimbita, di pupunta eh. Sila Bunoan, sila ano. Kaya tas BG Shibuya siya babagsak, investigasyon eh. Ano gagawin namin sa BG Shibuya niya? Tapos na nga issue na yan eh. Di ba? Dapat ang pinupunto mo dyan, yung Cabral, files. Di ba? Sabi ni Libiste, meron ka daw nun eh. Di ba? O di ba siya sabi mo dyan? Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng... dito, sa ano na to, sa speech niya to, sinasagot niya lang yung tanong ng mga reporter. Hindi siya nakapagbibigay ng mga content na kung ano dapat gawin at ano mangyayari sa hinaharap ng flood control na issue na to. Hindi wala kami makukuha sa impormasyon, sir. Sinasagot mo lang yung mga tanong reporter sa'yo. Dumulog din doon para kung maaresto, may padala rito. Not necessarily through extradition. Although mayroon din ako narinig na instruction na
mag-apply na o kaya magsagawa na ng preliminary talks with Portugal para magkaroon ng extradition treaty. Although long shot yun. Kasi aside from the executive department initiative, dadaan pa yan sa ratification sa Senado. So, ang easiest way, sir, hingi ng tulong ng UN at saka ng Interpol. We can do it simultaneously actually. Kung ano yung mauna at yung mas mainam, mas effective, edi yun na yung pairalin. Okay, before Marlon, habol ko lang. According to the lawyer of Alcantara, he is not recanting his prior statement. False and misleading daw po yung nag-circulate online na magre-recant yung BGC boys. So sir, ano yung possible din talaga na may mga BGC boys. friends o influential people na kumakausap sa kanila? Yun ang gusto natin malaman. Sa kabila ng pagtanggi ng abogado ng kampo ni Alcantara, no? Gusto pa rin din natin malaman ano yung may mga attempt pa na nangyari para sila'y mag-recant. At kung meron, sino? At kung sino, bakit? Kaya ganun pa rin. Gusto pa rin natin maliwanagan yung istorya behind the reports na nag-recant na o nagpaplano mag-recant. Sina Alcantara, si Bryce Hernandez. Kaya ipapatawag uli natin sila, yung BGC boys. Para marinig mismo sa kanila, para may record ng Blue Ribbon Committee, ano yung naging dahilan kung bakit lumabas yung ganito mga reports. Pero may info ho ba kayo na may nag-a-attempt talagang kausapin sila to convince them to recant? Well, that's normal for the camp of those being implicated na makipag-usap kasi yun ang mga iniisip nilang pwedeng magpabagsak sa ebidensya laban sa mga na-implicate. Normal lang yun. Gusto natin maliwanagan, although sinabi ko na rin na hindi stand-alone yung kanilang testimonies kasi pwede itong maibangga do sa mga other corroborative documentary evidence pati ibang testimonya ng ibang testigo. So, pero siyempre may epekto yun maski paano. Do sa Wala siyang nilatag na kung ba't siya nandiyan. Nagpapatanong lang siya. Wala siyang nilatag na kung ano yung gagawin niya. Wala. May nilatag ba siya? May gagawin ba siya? May content ba siya dyan? Siya. Lalo na sa pagdating sa trial kasi guilt beyond reasonable doubt ang threshold. Sa pagpapile ng kaso, yung probable cause or yung sinasabing reasonable certainty of conviction, medyo mababa yung threshold. Pero pagdating sa husgado, napakabigat nun. Guilt beyond reasonable doubt ang kinakailangan. So, lahat ng ebidensyang kailangan maisalang sa korte, kailangan nandoon. So still, kailangan pa rin na nandyan yung matibay na testimonya ng mga sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Yung paborito niya yun. Tapos na nga yung nakasuwa na nga yata yung mga yan eh. Ano ba? Para talagang masolidify yung kaso sa korte. Tatanungin mo ng mga yan. Nagawa na nga magsinuway ng mga yan eh. What if pa kaya ngayon? Magsasabi, mapipressure mo ba yan? Araw-araw humaharap na yan sa mga husgado. Ngayon mo pa mapipressure yan? Hindi mo mapipressure yan. Actually, nandito pa rin, sir, sa Senate. Nandiyan pa rin sila. So, kung meron man nakikipag-usap, possible ba yun kung nakadetain sila? Hindi naman kailangan direktang kausapin sila. Pwedeng Lawyer to lawyer. Pag may kasalanan pala, hindi direktang kakausapin sila, lawyer to lawyer na lang. Nakanteting naman talaga yan, no? Pag ikaw pala nakakita ng magnanakaw, ha? Ang tatanungin mo lang, yung lawyer mo lang, nakita ba ng kliyente mo yung magnanakaw? Eh di ba mas maganda, mas madetalyado pag yung nakakita mismo, yung may katawan? Sir, nanakawan kami, sir. Nanakawan kami ng tax dito, sir. Hindi to biro usapan na to. Di ba? Huwag naman ganyan, sir. Kayo naman, oh. Huwag naman ganyan. Alam namin, matagal ka na sa politika. Di ba? Huwag mo naman parang ipamukha sa amin na alam mo mangyayari lahat. Okay, Marlon, and then Amean. And then Amor. Former Secretary, yung information, sir, na intentionally mali yung sinabi ng report. Yes, very reliable. For my witness, sir, na to testify on that. Meron. And what do you make of that? Well, deliberate. Ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa na ilahat ko sa aking privilege speech sa nauhan.
Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami kasi personal naming pinuntahan ng teams namin yung mismong Ghost Flood Control Project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. Alam mo, Sir, sa history, baka tumata ka na pinagtatakpan mo lahat. Imbis na sana Lacson tatatak sa tao, ay maganda yung Lacson na yan. Hindi. Maraming bumoto siguro sa'yo nagsisisi na ngayon na ba't binoto ka. Totoo yan. Hindi porket nanalo ka dyan, sir, kuha mo pa rin ang simpatya nila. So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Hindi naman kami, kasi at that time, sa privilege speech ko, wala pa naman yung sumbong sa Pangulo website eh. At least yung first privilege speech. So, nag-rely kami sa sarili naming sources. But eventually, I think sa second namin, nag-rely kami sa sumbong sa Pangulo. So, ganito kasi yung istorya. Ang unang report, 421 out of 8,000, di ba? So, yun, bloated yun. Why? Because when the AFP, yung composite team or teams ng AFP, PNP, yung DepDep, kung pupunta sila sa isang lugar para mag-inspeksyon ng suspected ghost flood control projects, at mali yung grid coordinate, siyempre wala sila makikitang project. So, i-report nilang ghost yun. So, ang outcome, masyadong bloated yung 421. So, substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify by comparing yung multi-year planning and scheduling. Kasi yun yung nasa plano, alam mo, multi-year. Compare sa PCMA, yung sa monitoring. Pagka nagtugma, yun talaga yung grid coordinates. So yun ang ginagawa nila ngayon. At merong isusupina namin doon sa STECOM, tulad ng sinabi ko kanina, yung DPWH. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon tungkol dito. Magpapadala siya ng 2 USEC para mag-testify at dalhin lahat yung dokumento kasi doon sa STECOM. Sir, anong ibig sabihin sa complicity ni Secretary Bonoan doon sa previous Ghost Flood Control Project? Well, maliwanag. Maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan, Tataka ka, no? Bilyon-bilyon na nakaw, trilyon na. Sino nagnakaw, sir? BGC lang, kapatawag mo? Sino nagnakaw, sir, ng trilyon? Saan napunta yung pera? Sa mga Duterte ulit? Tanong ko lang. Saan napunta yung pera? Kasi dyan sa Blue Ribbon mo, sir, wala kang pinapatawag eh. Totoo lang. Wala kang bagong witness dyan, sir. Ito na nga, Cabral Files, so meron na tayong maliwanag, oh. Dapat dyan nakapokus yung content mo ngayon. Hindi kung saan-saan nagpapatanong ka lang dyan. is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. Nagsalita siya dyan para ibulgar lang kay Aimee. Yun lang. Yun lang nakita namin kayo. Pero more nagpapatanong ka na lang. Dapat, sir, kaya ka na nakaupo dyan, hindi lang para bulgar mo si Aimee. Dapat nakaupo ka dyan para maintindihan namin kung ano gagawin mo sa Blue Ribbon. Kasi ang tagal mo na walang nag-imbestiga eh. Tama? Alam kong busy ka, senador ka. Pero yung ngayon, nagpe-presenta ka kasi dyan ng committee mo eh. Dapat inaasahan ng tao yan sa'yo. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So, kung may lalabas na warrant para sa kanya, kasi papadala namin siya ng subpoena. At siyempre, hindi siya makakarating, makukontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the... Noong mo pa dapat ginawa yan? January na. September, October, November, December, January. 5 buwan bago ka kumilos. Since of a judicial warrant, we can request Para kami pa may kasalanan. the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. May criminal liability tingin nyo yun sa pag-cover up niya. Hindi lamang doon kasi sabit na nga siya, di ba? Inibigit na siya ni Bernardo eh. Na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos doon sa sinasabing listahan na hinandle ni Bernardo. So, kumbaga minor lang itong pag-cover up niya
sa complicity o sa criminal case o cases na haharapin niya. So sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Ano? Kasi sinabit niya sa PMS, yun nga, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, ano? O kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga. And kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa issue. Akala niya, makakalibre siya. Pero yung records, hahabulin ka ng paper trail eh. Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamente nag-implicate sa kanya except Gutesa. Wala daw direct. Tanong ko lang, si Saldico, wala yon? Wala sa inyo yun? Except Gutesa daw. Papahinga natin, tuloy natin. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, Wala na. ngayon, kung meron si Senator Amy Oh, singit mo naman si Amy. Tuloy mo yung kay Gutesa. na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Ano ba to? Ituloy mo yung kay Gutesa. Ayaw mo? Bakit? Mahuhuli na, sabi ba, mahuli ka kagaya ng isda sa bibig? Ituloy mo. Kasi gusto malaman ng taasan si Gutesa. Huwag yung sabihin na kay Mike o na kay Defensor o na kay Marcoleta. Kung si Gutesa hindi totoo, sinasabi, pambibintang yun, di ba? Kay Romualdez, idemanda nyo si Gutesa para lumitaw dyan. Ganun kasimple lang yun. Tama, mali. Kasuhan nyo. Kung ano, ba't di nyo makasuhan? Hindi ikaw yung iba Di ba? Ang wala daw direct na nag-implicate kay Romualdez. Sir, hindi namin para pagbintangan si Romualdez Ano yung sinabi ni Diskaya sa kanya? Binanggit pangalan siya. Hindi ba totoo yun? So, naniniwala kayo sa ibang binabanggit ng Diskaya, pero dito wala. Ano yung binanggit ni Saldico ng Chairman of Appropriation? Wala din yun? Tanong ko lang Hindi ko siya sabing totoo yun. Tanong ko lang sa iyo, wala rin yun? Aba, kakaiba ka, sir. Sir, alam mo, sir, nadadama namin sa'yo para may pikatakpang ka. Oo, sir. Totoo lang. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Tapos, diretso na naman kay Amy. Sir, kay Gutesa yung kwento mo, ba't mo kay Amy tumalon? Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, Hindi, dapat ang banggit mo, sa Lunes, kung meron si Gutesa, lumitaw siya. Hindi si Amy. pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat Tamo? ng kanyang ebidensya. Tamo? Meron. Si Amy, gustong-gusto niya na pinapayagan mo ilahad lahat ng ebidensya para kay Romualdez. Si Gutesa, na alam mo, medyo sangkot dyan, ilalagay natin ng medyo na lang, kasi ayaw na tanggapin Si Romualdez, ang napapangalan niya, ayaw mong tawagin dyan. Si Amy, kasi galit ka at tawagin ka, ay di ka transparency. Pag nagalit pa lang kayo sa tao, sa kanya mapatawag. Para walang pinagkaibala kay Saldi yan. Nakikiusap si Saldi nakaraan sa kanila na pauwi na. Yung hindi pa pala magkwento si Saldi, magbunyag ng kung ano-anong sinasabi niya dyan sa kanila kakasuhan. Ganun ba? Pagkalaban na nila, kakasuhan nila. Pag kinilabang ka na, papatawag mo na dyan, sir. Papayagan mo na maglabas ng ng ebidensya para kay Romualdez. Sir, kung yan sinasabi mo kay Romualdez at sa iba pang mga sangkot na pinangalanan, hindi kay Amy, sir, malulutas ang problema, maniwala ka sa akin. Galit mo lang kay Amy yan, sir. Sino nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, Ano actually nag-volunteer? meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari Oo, para siya na mismo yung magsabi ng detalye. mga detalye. Ang meeting nyo before January 19, Pinipilit kong before Monday. para kung sakali pwede siya mag-appear online. Correct. Okay, Mayan. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bunoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Niloko niya si Pangulo. Ayoko lolokohin si Pangulo. Mahal ko si Pangulo. Ayoko lolokohin. Dahil isa siya sa mga nagpanalo sa akin nung kampanya. Pati pinsan niya. Ang pinsan niya. Ang campaign manager namin. Ganun ba? Tanong ko lang.
Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid Sa coordinate. PMS. Oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano, Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDep ng AFP, ng PNP, wala makikita project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makikita proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coordinates. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspection doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421. That's something like... O sige na, ano sasabihin mo? Ba't nagpa-speech? Bakit nagpasita ka dyan? Ba't nagpa-press con ka? Ano sasabihin mo? Inaabangan namin. Ano sasabihin mo? Magpapatanong ka lang dyan? 2.5%. Inaabangan namin sasabihin mo, kaya nga kami nag-abang sa'yo, kaya nga nagsubaybay kami sa'yo. Kung magpapatanong ka lang pala dyan, nakantete, ba't nandiyan ka pa? Na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control flood control projects. So bloated yon, substantially bababa yon. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi niyo, isasabihin na po siya this coming for that. Okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya. Iko-contempt niyo, iwawaran. What happened? Aabangan namin sa Lunes yan, ha? Iko-contempt nyo, mawarant nyo, ha? Pag yan, hindi pa nangyari, babot pa ng isang buwan. Hindi kami maniniwala na sa'yo. Next, may Sa ngayon, pagkakatiwalaan ka namin, sige. Sa ngayon, ha? pupuwi pa sa May, kanya. warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwedeng makipagtulungan, makipag-coordinate De Brumualdez. Scoop po. sa US authorities para maibalik siya dito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. So, he cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, Ano, hintay para yung expire visa niya? Arestuin nyo na! Para ba nagpapahiwatig ka na matagal pag-aresto yan, eh? Kasi binabanggit mo yung expire ng, passport, eh. Ang visa, eh. binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging na siya, Papalagpasin nyo pa ba? Na 6 months si Bonoan doon? parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari. Okay, Kailan? before- Pag na-expire yung visa, deportation? Kailan may expire yun? 6 months pa, eh. Amor, sir, nabanggit niyo doon sa Cabral Files, may lumang cabinet members, diba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi, alam niyo, may nakiusap si Senate President Soto. Sabi niya na iba, script na naman to. Hindi sa akin galing to, chismis lang to, Yung sinasabi ba, script lang ba to ng palasyo? Ano ba to? Tanong ko lang. Masyadong marami kasi nakatunganga lang yung iba. Hindi mo natatanong, let's just focus. Huwag daw masyadong marami, nakatunga lang daw iba. So, hindi na naman nila iimbitahan nyo, napakarami dyan na. Sabi ko nga, mag-venue kayo, wag dyan. Kung talagang seryoso kayo, kung talagang seryoso yan, kahit sa modalin yan, kukuha kayo na isang venue na malawak na kung saan lahat makapag-uusap. Si Libiste, Cabral, lahat na, pati mga DPWS, mag-uusap-usap dyan. Wala na kayong pakialam kung yung iba nakatememe lang. Pasahod namin kayo. Gusto namin na mangyari, magharap-harapin dyan. Tama? Wala kayong pakialam kung may nakatameme doon. Tandaan mo, normal sa tao yun na ma-OP siya doon pag hindi siya tinatanong. Hindi mo na, huwag ka na maging concern sa kanila. Ang concerning kamo ni Soto, yung taong bayan na nakikinig ngayon, naghahanap ng kasagutan. Doon kayo maging concern. The more significant parang issues
to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leguiste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate si dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang May ganon. mention na gano'n. Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. Mhm. Kasi ang sinasabi lang doon, Pag sinabi mong kulang, dapat alam mo yung buo, sir. Ito naman, oh. Huwag ka magsasabi ng kulang kapag hindi mo alam ang buo. Nasa committee ka ng Blue Ribbon, sir. Dahan-dahan ka sa opinion mo. Yan sinasabi ni Senator Marcoleta sa'yo, matagal na. Wag sabi po. Di ba ganun yun? Kulang yan. Alam mo kasi yung buo eh. kinonfront namin sa tungkol sa sinasabi ni Bernardo. Ilabas mo yung buo para masabi mong kulang yung kanya. At ibangga mo. Nadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Mhm. Ang sinasabi niya, katulad din nung unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, niriregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. Mhm. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Mhm. Ang preliminary namin noon, yung lawyer. In fact, magmi-meet Naniniwala kayo sa lawyer? Tanong ko lang. ulit kami ng lawyer, I think tomorrow. Ni Cabral. Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Mhm. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO Mhm. na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. Mhm. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. Mhm. So galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Dahil na sa files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggali. Kasi unofficially, tinan over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yon. So kailangan galing mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. Mhm. So, sir, si Amena Pangandaman, hindi kasama doon sa 5 cabinet members? Saka na natin pag-usapan yung Saka na muna ulit. Saka na muna. yung issue na yon. Unahin muna natin sinasabi ko na gusto namin matakel muna. Matakil muna yung BGC boy. Balik ulit sa dati, sa simula ulit. Yun ulit gusto ni Ping Lacson. Huwag muna si Amina, sila Olivar, sila Bersamin. Saka na muna yan. Another 6 months ulit. Saka ulit sila ipatawag dyan. At si Romualdez, parliamentary Cortes na naman ulit. Saka na. Di ba? Okay. Amor and then si Nimpa and then si Victoria. Opo. So, Sen, yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Talaga, ipatawag mo si Libiste. Kung talagang Cabral pala siya ng atake mo sa Monday. Kasi imbitahin din namin si Congressman Libiste. Kung Iimbitahan nila si Congressman Libiste. Tama, imbitahan naman eh. Tama, pwede naman imbitahan. Pero may interparliamentary Cortes din yun, ha? Anytime, di pwede pumunta yon. Dapat nga, si Kiko Barsaga, in-ethics nila. Etong si Tamba, hindi nila ma-ethics. Di ba? Ayaw dumalo sa mga ayaw matanong eh. Binuto ka ng taong bayan, di ka ayaw mo matanong. Ano ba ka-ethics? Ethics yun na yan. Para masuspinde, para matawag sa Senado. atin siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH. Magaan yung Cabral pala sa kanya.
Sige, tapos na. Hindi siya nakapokus sa Cabral Files. Nandiyan siya, andiyan sa Blue Ribbon. So pwede niyang ikumpara yung kanyang files with those of the DPWH. Malamang pag ikumpara, hindi tutugma kay Libiste. Lalabas, sinungaling si Libiste. Lalabas, inimbento ni Libiste lahat ng papel na kinuha niya kay Cabral. Tanong, gumawa daw, inimbento lang daw ni Libiste yung Cabral Files. Tanong, bakit kung mag-iimbento lang pala siya ng Cabral Files, bakit pa siya pupunta kay Cabral para makiusap doon? Na sinasabi niyo nakipag-away pa nga, di ba nakipag-agawan pa ng papel? Kung mag-iimbento lang pala siya. Sabihin, totoo yung sinahawakan ni Cabral. Totoo yung hinahawakan pala ni Libiste. Maliban lang kung iniba dyan para pagbanggain, iba. Nako. So, Kung -3, -500. for sure, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the Yes. subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vince. Relax lang si Boy Tago. Namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob do sa aming subpoena do sa STECOM. Opo, and balik Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Talaga abangan natin to sa Blue Ribbon na to. Sir Lacson, pagkakatiwalaan ka namin sa ngayon. Sige na. Sige. Wala, no choice kami. No choice kami ng mga taong bayan eh. Pero payag ka, kapag may pagkukulang na alam namin pagkukulang, sir, payag ka na magsalita kami sa'yo. Di ba? Yung mga pagkukulang mo, pupunuan namin sa pamamagitan ng katwiran. Di ba? Okay, paalam sa inyong lahat.